Naguguluhan ako mga kaistorya sa mga statement ni Vice President Inday Sara Duterte tungkol kay House Speaker Martin Romualdez. Pabago-bago, inconsistent mga kaistorya, kaya tuloy hindi ko maiiwasan ngayon na magduda. To personally publicly thank Congressman Martin Romualdez for taking me in Lakas CMD and accepting the challenge to be my campaign, my two campaign managers during the last election. It was not without irritations and challenges, but you did very well. $32.2 million votes. You did it all. And alam nyo, pagod, puyat, luha, lahat yun ni Congressman Martin Romualdez. And as a candidate, I'm truly appreciative of how he took care of me. Actually, silang dalawa, dalawang campaign managers ko. I was always with food. I was always full. And lagi silang nagpapalitan na nagpapadala ng pagkain sa akin. So one campaign manager will send today, the next day the other campaign manager will send me food. In fact, nung kinento ko yon kay President Marcos, sabi ko, sir, alam mo, napakaswerte ko talaga dahil busog ako lagi, dahil lagi akong pinapadalhan. Sabi niya, nasaan na ba ang mga campaign managers ko? Bakit hindi ganito ang nangyayari sa akin? So, I am truly thankful for all that happened. It was a learning experience for me. And I am appreciative of all that you have taught me, kayong lahat, mga kababayan ko. And I commit to be beside you in the service of our country. Kita nyo mga kaistorya, abot-abot ang pasasalamat ni Vice President Inday Sara Duterte kay House Speaker Martin Romualdez dahil hindi raw umano magiging posible na ganon na nanalo siya at nakakuha ng 32 million votes kung hindi dahil kay House Speaker Martin Romualdez na naging parang campaign manager niya. Kaya nga mga kaistorya, sa mga salitang ito, mga statement ni Vice President Inday Sara Duterte, naguguluhan na ako, hindi ko na alam kung alin ang totoo at tama sa mga sinasabi niya. Pagka ganyan kasi ang tao, mga kaistorya, alam nyo na, sabi nga ng mga matatanda, mahirap pagkatiwalaan ang isang taong pabago-bago ang pananalita. Kaya tuloy ngayon, mga kaistorya, hindi ko na maiwasan na magduda sa mga sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte. Narito naman mga kaistorya yung statement niya na nakapost sa kanyang mismong Facebook account. Ito po, babasahin ko sa inyo mga kaistorya. Speaker Martin Romualdez had absolutely nothing to do with my decision to run for Vice President. To say that he tremendously helped in pushing for my vice presidential bid is acutely inaccurate, an insult to thousands of groups and individuals who incessantly implored me to reconsider an earlier decision not to join national politics. And it was Senator Amy Marcos who eventually persuaded me to run as Vice President, and it was a decision sealed only after President Bongbong Marcos agreed to the conditions I set before running for VP. There was no Speaker Martin Romualdez in the picture. Kita nyo mga kaistorya ha. Dito sinasabi niya na wala umanong kinalaman si House Speaker Martin Romualdez doon sa pagtakbo niya sa pagka-vice presidente. Kumbaga wala sa eksena, wala ho sa usapan. Mga kaistorya, hindi kasali si House Speaker Martin Romualdez. Sa halip umano, ang kumumbinsi sa kanya ay si Senator Amy Marcos. Pero dito sa kanyang statement naman, sa naunang video na ipinakita ko sa inyo, abay grabe, abot-abot ang pasasalamat niya kay House Speaker Martin Romualdez sa pagkapanalo niya bilang Vice Presidente dahil sa naging malaking tulong ni House Speaker sa kanya. Ano ba talaga ang totoo? VP Inday Sara Duterte, sa inyo pong mga statement, alin sa dalawang ito na inyong statement ang totoo? Ito pa, ituloy natin ang pagbasa. Cavite Representative LPG Barzaga Jr.
was obviously badly informed or made me to believe a lie. Meanwhile, a person who cannot distinguish between attack and humor has no place in politics, especially if one fails to understand that political bickering is just a facet of democracy and should not be used to equate with governance. On the one hand, how the recent political developments have become an opportunity for sycophants is quite amusing. Let me reiterate this. However, the administration of President Ferdinand Marcos Jr. is stable and strong. It has my all-out support and the support of the majority of the Filipino people. Thank you. Then sa baba, mababasa mo ang laki-laki, Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines, Secretary of Department of Education, June 7, 2023. Kita nyo. Tapos kanina, sa unang video, inaamin niya na ang laki ng tulong sa kanya ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang kandidatura sa pagka-vice presidente, kaya siya nakakuha ng ganong kalaking boto na 32 million votes. Alin ba talaga ang totoo? Ito pang isa, mga kaistorya. Ang ginagawa naman kasi ng iba dyan, ino-overemphasize nila yung sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte. Tingnan nyo, kagaya ng SMNI. Iniiko nila yung sinabi ni VP. Ipinost pa nga nila sa kanilang Facebook page. Ito, just now, ang nakalagay dito ha. Duterte on her 2022 VP bid, there was no Speaker Martin Romualdez in the picture. Tapos may quote pa nakalagay sa picture. It was Senator Amy Marcos who eventually persuaded me to run as Vice President, and it was a decision sealed only after President Bongbong Marcos agreed to the conditions I set before running for VP. There was no Speaker Romualdez in the picture. Okay, tanyo. Ang problema ngayon nito, gaya nito ni SMNI, pabago-bago nga ng statement si VP Sara. Di pa paano yan ngayon? Iniikaw nila yung mga statement ni VP Sara. Di ho ba mga kaistorya? Di sana, di hindi ka anong lumalaki. Ngayon, natatandaan ng publiko yan kasi inaabangan ho lagi yan ng mga tao, mga kaistorya. Inaabangan ho yan, yung statement, yung mga pangyayari, yung mga sinasabi ng magkabilang panig at tumatatak yan sa isip ng mga Pilipino. O di sino ngayon mga kaistorya ang masisira sa mga Pilipino? Di ho ba? Ikaw ba naman mga kaistorya, nagbitaw ka ng statement na kontra doon sa taong yun, pagkatapos bigla ka ring magbibigay ng statement na pinupuri mo at pinapasalamatan? O di sino ngayon mga kaistorya ang nagiging kaduda-duda dahil sa pabago-bago na mga sinasabi? Di ho ba mga kaistorya, ang sabi nga ng iba baka ito dahil na sa paghahanda sa 2028 presidential election. Nako po, mabuti na lamang pareho naman sila ng statement na iwasan na muna niya ang pamumulitika, magtrabaho na muna, unahin kung ano ang dapat gawin para sa bansa at para sa mga Pilipino. Mabuti na lamang consistent naman si VP Sara dun sa statement niya na yon. Ako'y dismayado nga lang mga kaistorya dito sa naging pabago-bago ng kanyang mga sinasabi. So yan mga kaistorya, ang update na balita na maihahatid ko sa inyo ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. Pakishare po at pakilike.